Alright, Filipino reaction. Okay, reaction video tayo mga kaibigan dito kay Christopher Mint na nagsalita na tungkol dito sa kaso or sinampang kaso ni Bea Alonzo sa kasong libel sa kanya. Ito na mga kaibigan, nagsalita na Christopher Mint. Alam po namin na meron kayong hinihintay na tugon ngayong araw na ito dahil kahapon po ay nagsampa ng kasong libelo si Bea Alonzo laban sa inyong lingkod kay OG Diaz at sa iba po naming mga kasama. Wala pa po akong detalyadong maibibigay sa inyo dahil wala pa po kaming hawak na impormasyon. Hindi pa po namin alam kung ano-ano ba ang nilalaban ng kanyang sinumpaang salaysay kung bakit siya nagdemanda ng kasong libelo. Kasong libelo, ibig sabihin nun, manang or tita, okay, tita Christopher Mint ay kasong libelo ay paninirampuri na parang walang katotohanan yung mga banat mo doon dito kay Bea Alonzo, okay? About din dito kay Dominic Roque. I-remember natin mga kaibigan kung paano nga ba, anong nga bang ginagawa ni Christopher Mint. Sabi ni Christopher Mint before, alam ni Dominic Roque na hindi kanya yung kondo, okay, natitira niya. Alam ni Dominic Roque na lalaki ay nagbibinigyan siya ng gas station, ganon, okay? Bea Alonzo scripted ang wedding, yung proposal na ipinalabas, ganon. Kaya ito si Bea Alonzo nagreklamo mga kaibigan. Ganon, okay? Continue lang natin, ha? Po ay karapatan ng kahit sino. Sino man po ay maaaring magsampa ng anumang kaso laban kanino man. Lalo na po sa aming trabaho bilang mga mamamahayag, ang libelo po o cyber libel o cyberbullying na tinatawag nila ay kakambal ng aming profesyon. Ito po ay parang dila at ngipin magkasama. Hindi po maaaring paghiwalayin. Pero napakalayo pa po ng tatakbuhin nitong kasong ito. Ibig sabihin, manang, okay, Christopher Mint, pwede ka naman mag-vlog ng hindi naninira ng kapwa mo artista, okay? Ng isang tao. Kasi nga, siguro, feel ni Bea Alonzo na talagang nasira masyado ang kanyang pagkatao sa iyong ginanungal before. Kaya siya nagsampa ng kaso. Public figure, kayo na huwag masyadong balat sibuyas. We will see your court. Tama, okay. Pakita-kita na lang kayo. Pero itong kaso mga kaibigan na cyber libel, ay makukulong kaya ito or hindi? Baka kinasuhan lang pero hindi kulong. Okay? Ayan tingin ko. Okay, continue lang. Magpapalitan pa po kami ng aming mga sinumpaang salaysay para ang prosecution na po ang magdidesisyon kung sino ba ang nasa tama at sino naman ang nasa palig ng mali. Okay, explain ulit natin yung sinabi ko kanina, yung kinasuhan pero hindi kulong. Kasi nga, ganyan talaga mga showbiz mga kaibigan. Kaso. Pag dumating ng final, okay, ng hearing, ipapagkasundo ng sa judge, okay, or magkakampiyansa na ganon. Kasi nga ganyan ng mga artista kaso pero hindi makukulong, yan kaya sinabi kong hindi kulong. Okay, continue lang. Alam na, hindi po natin ito mapupwersa, hindi po para sa atin ang maghusga kung sino sa panig namin ni Bea Alonzo ang nagkasala. Ikaw ang kasala kasi siniraan mo siya. Sa husgado na po yan. Hindi po para sa atin. Hindi lamang po namin matatanggap ni OG Diaz yung kanyang kampo sa pagsasabi na ang amin daw pong vlogs ay ginagawa para lamang magkaroon ng mataas na views at pagkakitaan si Bea Alonzo. Ang programa... Hindi naman ganon. Hindi naman view. Okay? Ang punto kasi ni Bea ay nasiraan nga siya ng todo. Okay? Binanatan mo siya ng todo-todo, sobra-sobra, kaya labis siyang nasaktan. Okay? Okay, continue lang. Po ni OG Diaz ang kanyang vlog at ang Showbiz Now na maging ito pong 30 per minute ay dinisenyo hindi lamang po para kay Bea Alonzo. Ito po ay para ibalita ang lahat ng kwento, positibo man o hindi, tungkol sa mga personalidad na tinatawag po natin public figures. Dahil mong alam, basta't kinasuhan ka, harapin mo ang kaso.
Na may na ano ka na tao, okay? Kaya dapat harapin mo. Okay, At bilang pampublikong figura po sila, ay kami naman po yung nagtatawid ng mga balita tungkol sa kanila. Ganun. Hindi po namin maaaring puhunanin si Bea Alonso lamang para kumita ang aming mga vlogs. Mali po yun. Lahat ng mga kwento ay inilalatag po namin at depende na lamang po yan sa pagtanggap ng mga personalidad na aming tinatalakay. Ito po ay isang question na gusto ko pong ibato sa hangin. Siguro po maging kayo na mga nakatunghay ngayon ay mahihirapang sagutin, lalo na po ako. Ako sasagutin ko. Saksi po kayo mga kapatid, sa marami at mahabang panahon na ako po ang unang-unang armas Ikaw na. nasa harapan at wala sa likuran ng pagtatanggol kay Bea Alonso. Ganon. Alam niyo po ang kanyang mga Ibig sabihin, pinagtanggal mo pa yan si Bea Alonso sa mga nilalangal mo sa kanya. At kaya kakinasuhan niya ngayon. Okay, yan ang pananaw mo sa buhay. Okay, reaction video lang tayo mga kaibigan sa paliwanag ni Christopher Mint. Okay, pinagtanggol pa daw niya si Bea Alonso. Sige, kung yan ang pananaw mo, sige, bahala ka. Okay, continue lang. nagdaan ng issue. Ako po ang nagbigay ng proteksyon sa kanya. Ako po ang nagtanggol. Kinalaban ko po ang lahat para lamang mabigyan ko siya ng magandang pagtalakay at opinyon. Wow! Hugas kamay ka. Samantalang ikaw nga yung promotor na about dito sa inilabas mo na hiwalay na si Bea Alonso at Dominic Roque. At binanatan mo ng todo si Dominic Roque. Sabi mo, ganon. Si Dominic Roque ay alam niya na may lalaki siya. Ganon. Kaya nga parang ano yung mga tao ngayon, yung mga fans nito, ng dalawa, Bea Alonso at saka ano ngayon. Medyo nag-ibang hihip ng hangin. Okay? Nag-ibang pananaw dito kay Bea Alonso at Dominic Roque about doon sa sinabi mo before. Okay, mabala ka. Okay, continue lang. Ito lamang po ang aking katanungan na sana nga po ay masagot ng mga taong gusto kong pag-ukulan ng katanungan ito. Ano nga yung tinanong Sa mo? dami-dami po ba ng magaganda nating nagagawa sa buhay na ito? Na tayo namumuhunan ng ating pangalan, ng ating kredibilidad, ng ating opinyon, at maaaring sabihin nakagaganda sa isang personalidad. Yung pong lahat ng yun, kapag po ba siya ay nakarinig ng isang bagay na hindi niya gusto at masama sa kanyang panlasa, lahat po ba ng ginawang maganda tungkol sa kanya, ng taong nagtanggol sa kanya ng pinakamahabang panahon, Ganon. ay ibabasura na lamang? Dumali ka, hindi mo naman pinagtanggol Okay? Ipagpalagay na ipagtanggol mo siya ng isang beses, o 2, 3, 4, 5, kaya lang yung huli. Okay? Nilaglag mo siya sa ere. Ay siyempre, magagalit sa'yo ang tao. Ha? Pinagtanggol mo ako, inangat-angat mo ako nung una. Nung bandang huli, bangin din pala ang pupuntahan ko. Ha? Parang gano'n yan parang eleksyon lang dito Nangako. Kayo ang boss ko. Dito tayo sa tuwid na daan. Okay? Tuwid na daan. Nung dumiretso, bangin pala. Parang gano'n. Okay? Okay, continue lang. Ibig sabihin lang, manang Christopher Mint, ay dapat hindi mo naman talagang minarder masyado si Bea Alonso kasi maipik yun. Okay? Umiiyak, nagdaramdam, humingi ngayon ng hustisya. Kaya ikaw ngayon ay kinasuhan ka niya. Okay? Hindi naman yung kakaso na kung hindi talaga wala kang ginawa na sobra. Okay? Pero kung pahapyaw lang, medyo mapapatawad ka pa niya. Continue lang. Yun lamang po ang aking katanungan na gusto ko rin pong marinig naman. Sabi ko nga, Ayun na nga, sagot ko sa'yo. Yung tinulungan mo siya, pero bandang uli, nilaglag mo siya sa finals. Doon ka sa kabila, pumusta. May ganun, di ba? Parang boxing lang yan tinuruan mo siya ng todo. Okay, kung nanonood kayo ng Batang Quiapo, yung kapatid ni Tanggol, yung kalaban niya doon, tinuruan siya. Okay, ganito ang ganitong gawin mo. Pagdating ng boxing, doon pumusta sa kabila. Nilaglag. Okay?
Okay, continue lang. At sabi namin ni OG Diaz, Mm. makipagkilala po muna tayo sa salitang maraming salamat po bago po tayo magreklamo. Ibig sabihin, talagang ginawan mo ng kabutihan si Bea Alonso before at dapat siya magpasalamat sa iyong ginawa before. Ako na magpasalamat sa iyo. Thank you very much. Napaka-excited. Kaya lang, kapag si Bea ang kinausap mo dyan, sasabihin sa iyo, wedding nga, ha? Ganun pala, magpaliwanag ka sa korte. Po ng salitang maraming salamat dahil dalawang salita yan. Dalawang Pero salita. may bitig pa sa lalamunan na ating bitiwan. Parang kinukonsensya mo pa si Bea Alonso sa iyong ginawa eh. Parang gusto mo mangyari iurong na ni Bea Alonso yung kaso sa iyo, ganon. Parang anong lagay dito, parang yung tulong na ginawa mo before, parang kinukonsensya mo na siya. Grabe ka! Okay, continue lang. Nadadala tayo ng emotion mga kaibigan, pasensya na kayo. Okay, reaction lang ito. Manang Christopher Men, pasensya na kayo. Sinagot ko lang yung tanong nyo. Okay? Medyo masama rin ang loob natin kasi nga, idol natin si Bea Alonso. Marami nag-idol. Binanata mo naman talaga masyado. Kaya yung tao, nagdamdam ng tudong. Masama ang loob sa iyo. Ayan. Sinampang ka ng kaso. Pero huwag ka mag-alala, hindi ka kulong yan. Yan ang paniniwala ko. Kinasuhan pero hindi makukulong. Okay? Kasi nga, unang-una, makakapiyansa. Okay, di ba? Pangalawa, baka maraming mga ninong-ninong ng mga showbiz siya. Huwag mo na kasuhan yan si pagpatawarin mo na kasi matanda na si Christopher. Ganyan talaga yan. Possible na maging ganon, okay? Na magkapatawaran. Okay? Kaya, possible na hindi kulong. Siyempre, artista showbiz eh. Sana po, bigyan natin ng pagpapahalaga yung mga taong tunay na nagmamalasakit at nagmamahal. At dapat ay intindihin ninyo ang aming profesyon dahil kami po ay tagapagtawid at tagapaglatag ng mga balita. Hindi maaari na ang gusto nyo lang ang aming sabihin. Kayo po ay public figures, kayo po ay nabubuhay sa loob ng aquarium. Sabi ko nga at gas-gas na ang linya kong ito. Kayo po ay mga isda sa loob ng aquarium. Ikaw yung may-ari. Ganon? Sa aquarium, may-ari yan, tagalinis. Ikaw yung tagalinis. Ikaw yung janitor doon. Di ba, ito mga aquarium, may janitor na isda. Ikaw yung taga-ganon. Kaya lang, nasubrahan. Wala ka. Medyo, napansin ko lang dito kay Manang Christopher Men, ay medyo kinakabahan mga kaibigan, ha? Kinasuhan na, patong-patong na kaso. Ang payo ko lang sa iyo, harapin mo yung kaso mo doon sa, tumingi ka na sorry kay Bea Alonso, pero kung matigas ka pa rin, alam ng judge yan, ha? Na kung ikaw ay nagkakasala or hindi. Dahil ang judge mga kaibigan, nag-aral na tao, ha? Alam niya kung sinong hahatulan or hindi. Pero lang pag, depende sa lagay, okay? Okay. Alam na. Ang publiko po ay nakatanaw sa inyo. Bawat galaw nyo, bawat ikot nyo, marami pong nakatanaw. Wala kayong maaaring ligtasan. Maraming marites, yan ang ibig sabihin mo. Okay, simpleng-simple. Maraming mata na marites na nakatingin sa inyo. Ayan ang mga kaibigan, medyo puputulin ko na kasi mahaba ito eh. Bahala na kayo, masasabi nyo dito kay Christopher Men. Matanda na nga rin naman dito si Christopher Men dito. Sari-sari na nasasabi niya. Bahala na siya. Basta sa kaso, marap ka doon at pagpaliwanag ka ng mga sinabi mo, ginalngal mo nung araw at may ka ng sorry, baka mapatawad ka ni Bea Alonso. Okay, marami pang kaso to sa iba. Hindi lang kay Bea, pero nalalampasan niya. Okay, kasi nga, kinasuhan siya before, pero hindi kulong. Okay, diba? Maulit-ulit yun. Bahala na kayo mga kaibigan. Ganyan talagang buhay showbiz. Okay, subscribe. Thank you. Bye-bye.